Ako si Lara Villanueva, 29 na taong gulang, at sa papel, maayos ang buhay ko. Senior Procurement Officer ako sa isang construction firm sa Ortigas, may maliit na townhouse sa San Juan na binabayaran ko ng ako lang, at may kotse akong second-hand na Toyota Vios na pinag-ipunan ko sa loob ng 6 na taon. Pero sa pamilya namin, hindi ako kilala bilang matagumpay. Kilala ako bilang anak na tikaya naman. Ang anak na hindi dapat inaalala dahil marunong dumiskarte. Ang anak na hindi kailangang tulungan dahil sanay nang hindi umaasa. Ang kuya ko namang si Jomar Villanueva, 33, ay paborito ni na mama at papa mula pagkabata. Kahit noong bata pa kami sa Quezon City, laging may paliwanag kapag siya ang nagkamali. Lalaki kasi. Pagod lang. Marami lang iniisip. Kahit palpak siya sa trabaho, kahit lubog sa utang, kahit 2 beses nang iniwan ng business partner, lagi siyang may tagasalo. At kadalasan, ang tagasalong iyon ay kaming 2 ni mama, pero ang mas mabigat na bahagi ay sa akin bumabagsak. Noong naghiwalay sila ng asawa niya, dumating sa akin si mama na may halong lambing at utos. Anak, pansamantala lang naman. Kawawa ang mga bata. Ang tinutukoy niya ay ang 2 anak ni Jomar, 8 taong gulang si Lance at 6 naman si Mika. Wala akong galit sa mga bata. Sa totoo lang, mahal ko sila. Kaya pumayag akong manatili sila sa bahay ko ng 1 linggo. Malinaw ang usapan, pansamantala, hanggang makahanap ng maupahan si Jomar malapit sa trabaho. Akala ko simpleng pagdamay lang iyon. Hindi ko alam na para sa mga magulang ko, ang 1 linggong pabor ay simula ng permanenteng pag-angkin. Habang nasa opisina ako, palihim na binabago nila ang kwento. Sa group chat ng pamilya, sa tawag sa mga kamag-anak, pati sa mga kapitbahay, unti-unti nilang ipinapakalat na pinatira na ni Lara ang kapatid niya. Para bang desisyon na iyon ng buong angkan at hindi ng may-ari ng bahay. Noong una, hindi ko pinansin. Sanay na akong maliitin ang kutob ko para mapanatili ang katahimikan. Pero minsan, ang katahimikan ang unang binibenta ng isang tao bago ka nakawan. Linggo ang napag-usapan, pero sa 2 araw pa lang, may napansin na akong kakaiba. Pag-uwi ko mula Ortigas, iba na ang ayos ng sala. Ang dating reading corner ko ay may plastic na laruang baril, school bag, at isang electric fan na malinaw na hindi ko pag-aari. Sa kusina, may nakasalansang grocery na hindi ko binili pero nakasingil sa akin dahil card ko raw ang ginamit sa delivery app. Sa guest room, may 2 kutson na bagong bili sa Mandaw Foam, at sa ibabaw ng mga iyon ay mga damit pambata na parang may balak ng manatili roon ng matagal. Tinawag ko si Jomar. Lumabas siya mula sa banyo, walang hiya ang kumpiyansa sa mukha, hawak ang tuwalya na parang siya ang may-ari ng bahay. "O, bakit?" tanong niya, parang ako pa ang istorbo. "Bakit may bagong kutson dito? Bakit may groceries na nakapangalan sa akin?" Pilit kong kalmado. Umupo siya sa sofa at nagkibit-balikat. "Pinapakomportable ko lang mga bata. Huwag ka nang masyadong istrikta. Pamilya naman tayo." Iyon ang paborito nilang sandata, pamilya naman tayo. 3 salitang ginagamit kapag gusto nilang burahin ang hangganan na ilang taon kong itinayo para mabuhay ng maayos. Kinagabihan, dumating sina mama at papa na parang may inspeksyon. Si mama, si Nelia Villanueva, may dalang 2 kaserolang adobo at ginataang bilo-bilo na para bang sapat ang pagkain para takpan ang panghihimasok. Si Papa, si Rogelio, tahimik pero matigas ang tindig, katulad ng mga lalaking hindi sumisigaw pero inaasahang susundin. Ang liit ng guest room, sabi ni Mama, nakatingin sa pader na para bang may karapatan siyang humusga. Mas bagay sa master's room ang mga bata. Ikaw naman, dalaga ka lang. Parang may sumampal sa akin. Temporary lang sila dito. 1 linggo. Iyon ang usapan. Ngumiti si Mama pero malamig. "Anak, huwag mo nang pahirapan ang sitwasyon. Nasa iyo na ang bahay. Sa kuya mo, wala pa. Dapat marunong ka namang umunawa." Hindi ako sumagot agad. Pinakiramdaman ko ang sarili kong kusina, ang sarili kong ilaw, ang sariling sahig na ako ang nagbayad. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na may ibang tao nang nagdidikta ng halaga ko sa loob ng bahay ko. At ang pinakamasakit, dugo ko pa ang gumagawa noon. Martes ng gabi nang tuluyang mabiyak ang lahat. Pagdating ko sa subdivision, may nakaparadang Mitsubishi Canter sa tapat ng bahay ko.
Nakaawang ang likod, puno ng kahon, monoblock, folding cabinet, at kung ano-ano pang gamit na parang may opisyal na paglilipat na mangyayari. Nasa labas sina Mama at Papa, habang si Jomar ay may buhat na microwave at nakangisi na parang tapos na ang usapan kahit wala pa akong sinasabi. Bumaba ako ng kotse at agad kong narinig ang boses ni Mama, malakas at sinadya para marinig ng mga kapitbahay. Buti dumating ka. Ilalagay na ni Jomar ang mga gamit ng mga bata sa taas. Parang bumigat ang hangin. Ilang kapitbahay ang sumilip sa bintana. Ang guard sa kanto ay napatigil sa pag-inom ng kape. Alam kong iyon ang eksenang gusto ni Mama, ang eksenang mapipilitan akong tumahimik dahil sa hiya. Hindi ako umiwas. Walang ilalagay na kahit ano sa loob. Umalis ang truck. Tumigas ang panga ni Papa. Lara, huwag kang bastos. Tinutulungan mo lang ang kapatid mo. Pansamantala lang ang usapan. Hindi permanenteng paglipat. Sumingit si Jomar, puno ng yabang. Ano bang problema mo? 3 naman ang kwarto mo. 1 lang naman ang kailangan ko. Hindi yon ang punto, sagot ko. Bahay ko ito. Humakbang si Mama palapit, nakataas ang baba. Bahay mo nga, pero wala ka namang pamilya. Ang kuya mo may 2 anak. Mas may silbi sa kanila ang espasyong ito kaysa sa iyo. Iyon ang sandaling may naputol sa loob ko. Hindi dahil bago ang pananakit nila. Kundi dahil sa unang beses, sinabi nila iyon ng malinaw, sa harap ng lahat. Ang tingin nila sa akin ay hindi anak. Hindi babae. Hindi tao. Espasyo lang. Asset. Reserve fund. Bahay na pwedeng ipamigay. Tahimik akong huminga at binuksan ang phone ko. Nakita kong may sunod-sunod na motion alert mula sa security app ko noong nakaraang mga araw. Noon ko lang naisipang buksan ng buo ang recordings. At doon nagsimulang gumapang ang mas malamig na takot, may mga video ng pagpasok nila sa bahay habang wala ako. Wala nang papasok, sabi ko, mas kalmado na kaysa nararapat. At kung ipipilit ninyo, tatawag ako ng pulis. Tumawa si Mama na parang ako ang katawa-tawa. Tumawag ka. Sabihin mo sa kanila pinalalayas mo ang sarili mong pamangkin. Pero hindi niya alam, bago pa siya matapos magsalita, nakita ko na sa screen ko ang pinakadelikadong bagay na pwedeng makita ng isang sinungaling, katotohanan na may oras, petsa, at video. Buong gabi kong pinanood ang recordings, at sa bawat minutong lumilipas, lalong lumilinaw na hindi ito simpleng pakiusap ng isang pamilyang gipit. Plano ito. Maingat. Paulit-ulit. Noong Huwebes ng hapon, habang nasa meeting ako sa opisina, pumasok si Jomar gamit ang ekstrang susi na iniwan ko noon para sa emergency. Dahan-dahan siyang umikot sa bahay, binuksan ang bawat kabinet, sinukat ang mga kwarto gamit ang phone app, at kinuhanan pa ng video ang master bedroom na parang ipinapadala sa kung kanino. Pagdating ng sumunod na araw, mas masama ang nakita ko. Pumasok sina Mama, Papa at Jomar ng sabay. Nakita sa kamera kung paanong inilapag ni Papa ang toolbox sa may pinto. Si Jomar ang nagtanggal ng deadbolt gamit ang screwdriver, at si Mama ay may dalang plastic envelope na puno ng dokumento. Nang i-zoom ko, kumirot ang sentido ko. May kopya ng titulo ko. May tax declaration. May printout ng amortization schedule. Mga papeles na nasa file box ko sa study. Ibig sabihin, hinalungkat nila ang mga gamit ko. Kinabukasan, dumiretso ako sa bahay ng kapitbahay kong si Atty. Celia Mendoza, retiradong abogado na minsang humawak ng mga property dispute sa RIS ng Pasig. Siya iyong tipong mahinhin magsalita pero walang nasasayang na salita. Pinaupo niya ako sa veranda, binigyan ng kapeng barako, at pinanood ang videos ng hindi umiimik. Pagkatapos, ibinaba niya ang salamin sa ilong at tumingin sa akin. Anak, hindi ito simpleng away pamilya. May trespass na, may posible attempted falsification pa kung ginamit nila ang kopya ng papeles mo para gumawa ng deed o authorization na wala kang pahintulot. Parang nanlamig ang batok ko. Aabot ba ito sa korte? Kung kailangan, sagot niya. Pero bago lahat, i-secure mo ang ebidensya. Ay backup mo. Palitan mo ang lock. At huwag kang makikipag-usap ng wala kang witness. Tinawagan ko ang katrabaho kong si Nico Salazar, DG manager sa kumpanya namin. Sa loob ng 1 oras,
Tinulungan niya akong gumawa ng 3 backup, isang external drive, isang cloud folder, at isang kopyang ipinadala sa personal email ko. Tinuruan din niya akong maglagay ng 2 pang indoor camera na hindi madaling makita. Noong gabing iyon, hindi ako umiyak. Hindi rin ako sumigaw. Tahimik lang akong nakaupo sa dining table, hawak ang duplicate case at listahan ng kailangan kong gawin. Doon ko unang naintindihan na may mga pagkakataong ang tunay na tapang ay hindi pagharap sa kaaway ng galit, kundi ang pagharap sa sarili mong pamilya na parang sila ang kaaway, dahil wala na silang iniwang ibang pangalan para sa sarili nila. Miyerkules ng umaga ko pinalitan ang lock. Hindi ko sinabi kahit kanino. Dumaan lang ako sa isang hardware sa may Domingo bago pumasok sa trabaho, saka nagpa-schedule ng locksmith pagsapit ng 2:00. Tinuruan ako ni Achoy Celia na mag-ingat sa timing, kaya nag-file ako ng half-day leave at umuwi ng maaga. Habang kinakabit ang bagong deadbolt, umiikot ang tiyan ko sa kaba, hindi dahil sa pagod, kundi dahil alam kong kapag napansin nila ito, lalong lilikot ang plano nila. At tama nga ako. Bandang 2:00 ng hapon, nag-alert ang bagong indoor camera. Si Mama ang unang lumitaw sa frame, may dalang susi at may hitsurang tiyak na magbubukas ang pinto. Nang hindi umubra, kumatok siya ng mariin. Ilang segundo pa, dumating si Jomar sakay ng itim na Toyota Fortuner na hiram yata sa kaibigan. Bumaba siyang galit, sinubukang ipihit ang luma nilang susi, saka sinipa ang gate. Dumating si Papa pagkaraan ng 5 minuto, at doon ko napanood sa live feed kung paanong 3 tao na dapat nagtatanggol sa akin ang sabay-sabay na nagplano kung paano papasok sa bahay ko. Narinig ko pa si Mama. Baka may duplicate sa likod. Kinuha lang siguro ni Lara ang nasa harap. Iyon ang delikado sa mga taong nasanay sa paglabag. Kapag may hangganang ipinakita sa kanila, hindi nila ito kinikilalang desisyon. Tinitingnan nila itong aberya lamang. Umuwi ako agad. Pagdating ko, nasa harap pa rin sila. Namumula si Jomar sa galit. Ano bang pinaggagawa mo? Bakit mo pinalitan ang lock nang hindi sinasabi? Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Bakit kayo bumabalik nang hindi nagsasabi? Lumapit si Papa, pilit mahinahon. Masyado kang emosyonal. Ayusin natin ito bilang pamilya. Hindi ninyo inayos bilang pamilya nang pumasok kayo rito habang wala ako. Humalakhak si Mama, pero may kaba na sa mata niya. Ano bang ebidensya mo? Ibinukas ko ang phone ko at hindi ko agad ipinakita. Sapat nang makita nilang handa ako. Marami. At kung gusto ninyo, pwede nating sabay panoorin sa barangay. Biglang tumahimik si Jomar. Noon ko lang napansin ang 2 delivery receipt na nahulog mula sa supot ni Mama. Isang para sa Abenson mini refrigerator. Isa para sa bunk bed. Nakapangalan kay Jomar, ang delivery address ay bahay ko. Hindi lang sila umaasang makikitira. Inaayos na nila ang buhay ng kuya ko gamit ang bahay na hindi kanila. At sa sandaling iyon, alam kong hindi na ito maaayos sa pakiusap. Sabado ang pinili nilang araw ng malaking pagsalakay. Maaga pa lang, may mga lalaking nagbubuhat na ng kahon mula sa Mitsubishi Canter papunta sa gate ko. May luma silang aparador, isang dining set na halatang galing sa bodega, at ilang sako ng laruan at damit. Nakatayo si Mama sa gitna ng lahat na parang floor manager. Si Papa naman ay kausap ang isang helper habang si Jomar ay nakasuot pa ng basketball shorts, kampanting-kampante na para bang may basbas ng langit ang kalokohan nila. Lumabas ako ng bahay dala ang envelope na may certified true copy ng titulo ko mula sa Registry of Deeds, Xerox ng latest real property tax, at printed screenshots ng camera footage. Sadyang hindi ako nakipagsigawan. Nakapolo at slacks ako, buhok na maayos, at notebook sa kamay. Hindi dahil kailangan kong magmukhang propesyonal para maging tama. Kundi dahil alam kong sa pamilyang tulad namin, ang pinakaunang sisirain nila sa isang babaeng lumalaban ay ang imahe nito. Ano na naman ito, tanong ko. Ayos na ito, putol ni Mama. Napag-usapan na ng pamilya. Dito na muna sina Jomar hanggang makabangon. Hindi ako kasama sa napag-usapan ninyong pamilya, sagot ko. Bumaling siya sa mga kapitbahay na nanonood. Tingnan ninyo. Ang damot ng anak ko. Samantalang may mga pamangkin siyang walang matulugan. Muntik na akong manginig sa galit pero pinigilan ko.
Kinuha ko ang phone at tumawag sa barangay at pulis. 10 minutong tila 1 oras ang lumipas bago dumating ang mobile patrol at 2 barangay tanod. Naroon si Atty. Celia sa kabilang gate, tahimik pero handang magsalita kung kailangan. Paglapit ng pulis, ako agad ang nagsalita. Ako po ang registered owner. May unauthorized entry na nangyari nitong nakaraang linggo. Ito po ang ebidensya at ito ang mga dokumento. Pinanood ng pulis ang 2 clips. Hindi man siya nagpakita ng emosyon, nakita kong nagbago ang tindig niya nang lumabas sa screen si Jomar na nagpapalit ng lock. Tumingin siya kay Mama. Ma'am, pumasok po ba kayo rito nang walang pahintulot ng may-ari? Nautal si Mama. Pamilya po kami. Hindi po iyan exemption sa batas, sabi ng pulis. Maya-maya, pinababa nila ang mga gamit sa truck at pinapaalis ang lahat. Nakita ko ang mukha ni Jomar nang sabihing pwede siyang kasuhan ng trespass at attempted unlawful occupation. Hindi na yabang ang nasa mata niya. Takot na. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, may ibang taong nagsabi sa pamilya ko nang matagal ko nang gustong isigaw, hindi ninyo ako pag-aari. Akala ko pagkatapos ng insidenteng iyon ay titigil sila. Mali ako. Kung may mga taong hindi makalusot sa harap ng batas, sa reputasyon sila bumabawi. Kinabukasan pa lang, may mahahabang post na si Mama sa Facebook. Hindi niya ako pinangalanan, pero sapat ang detalye para makilala ako ng lahat. May mga anak na pinagpapalit ang dugo sa titulo. May mga kapatid na kayang ipapulis ang sariling laman. Nakakatakot ang mundong pera ang sinasamba. Ilang tiyahin ko ang nag-comment ng praying for healing. Ang iba, mas matapang, ang yabang kasi pag nagkapera. Nakalimot na sa utang na loob. Maging ang mga kakilala ni Mama sa simbahan ay nagme-message sa akin na tila ako ang maisala. May isang nagsabi pang, kung tunay kang Kristiyano, marunong kang magpatawad. Gusto kong sagutin na ang pagpapatawad ay hindi deed of donation. Pero hindi ako pumatol. Sa payo ni Atty. Celia, nagsimula akong mag-ipon ng lahat. Screenshots ng posts, comments, messages, at timeline ang pangyayari. Pinuntahan ko ang barangay para kumuha ng certified copy ng blotter. Tapos tumiretso kami sa fiscal's office para magtanong kung anong criminal complaint ang pwedeng ihain bukod sa trespass. Doon ko unang narinig ng formal ang mga salitang falsification, grave coercion, at posibleng attempted estafa kung mapapatunayang may dokumentong pilit nilang binuo gamit ang papeles ko. Nang gabing iyon, tinawagan ako ni Jomar. Mahina ang boses, pagod pero hindi nagsisisi. Ate, hindi naman dapat umabot sa ganito. Napatawa ako pero walang saya. Hindi. Binago ninyo ang lock ko. Si Mama lang naman ang may gusto noon. Sumabay lang ako. Sino ang pumasok sa study ko? Sino ang kumuha ng papeles? Tahimik siya. Narinig ko sa likod ang boses ni Mama, sumisigaw, huwag kang magpapaapi. Doon ko pinatay ang tawag. Maya-maya, kumatok si Atty. Celia sa gate ko. May dala siyang pandesal at kesong puti. Umupo kami sa dining table ko, tahimik, parang mag-ina pero walang obligasyong manakit. Lara, sabi niya, ang laban na ito, hindi lang tungkol sa bahay. Tungkol ito sa pagtatakda mo ng presyo ng respeto. Sa unang beses matapos ang lahat, umiyak ako. Hindi dahil duwag ako. Kundi dahil may nagsabi ring maihalaga ang dignidad ko na hindi kailangang ipamigay para lang matawag na mabuting anak. 3 araw matapos ang gulo sa gate, nakuha ko ang pinakamasamang patunay na mas malalim pa ang plano nila kaysa sa inaakala ko. Habang inaayos ko ang study, napansin kong kulang ang isang brown envelope sa file box ko. Nandoon dapat ang original photocopies ng titulo, tax declaration, at loan history ko. Wala na. Akala ko noong una ay natabunan lang, pero nang balikan ko ang footage sa indoor camera, nakita kong si Mama mismo ang humugot ng envelope habang nakabantay si Papa sa pinto. Kinabukasan, dinala ako ni Atty. Celia sa isang kakilala niya sa Registry of Deeds sa San Juan. Nag-request kami ng property activity check para tiyaking walang na-file na anotasyon, affidavit, o deed na may kinalaman sa townhouse ko. Doon nagsimulang lumitaw ang mas nakakatindig balahibong bahagi ng kwento. May nagtanong raw, 2 araw bago ang komprontasyon, kung ano ang requirements
para sa deed of donation between siblings at kung pwedeng iparush ang notarial documents kung may photocopy ng title at valid aids. Hindi pa yun formal na feeling pero sapat na para manginig ang tuhod ko. Habang palabas kami ng opisina, sinabi ni Atty. Celia ang ayaw ko nang marinig. Mukhang gusto nilang gawing legal ang isang bagay na hindi mo naman kusang ibinigay. Pag-uwi ko, hinanap ko ang lumang resibo ng lahat ng binayaran ko para sa bahay, down payment, transfer taxes, insurance, monthly amortization. Isa-isa ko iyong inayos sa isang malaking expanding envelope na mailabel na case file. Habang ginagawa ko iyon, pumasok sa isip ko ang mga gabing nag-overtime ako sa opisina, ang mga panahong noodless lang ang dinner ko para makabuo ng ipon, ang mga Paskong hindi ako nakapagbakasyon dahil mas pinili kong unahin ang bayad sa bangko. At heto ngayon, ang buod pala ng lahat ng sakripisyong iyon, sa mata ng pamilya ko, ay madali naman sa iyo. Noong gabi ring iyon, may tumawag na unknown number. Babae. Tuyo ang boses. Ma'am, taga-notaryo po ako sa may Mandaluyong. May nagtanong po rito tungkol sa authorization ninyo. Kinabahan lang po ako kasi parang nagmamadali sila. Hindi niya ibinigay ang lahat ng detalye, pero sinabi niyang narinig niya ang apelyido namin. At sapat na iyon para tuluyan kong tanggapin ang totoo, hindi aksidenteng panghihimasok ang nangyari. May balak silang gawing papel ang pandaraya. At mula sa gabing iyon, hindi na ako lumalaban para lang hindi maagaw ang bahay ko. Lumalaban na ako para hindi mabura ang pangalan ko sa sarili kong buhay. Dumating ang ika-70 kaarawan ni Papa na parang patibong na binalot sa handaan. Sa family group chat, walang direktang pag-imbita sa akin, pero nagpadala si Pinsan ng venue at oras, parish hall ng simbahan sa Quezon City, katabi ng covered court. Alam kong inaasahan nilang hindi ako pupunta. O kung pupunta man ako, papasok akong umiiyak, defensive, at handang magmakaawa para tanggapin ulit. Hindi nila alam, may dala akong ESP, kopya ng blotter, at lakas ng loob na matagal ko nang hindi ginagamit sa kanila. Pagpasok ko sa hall, dama ko agad ang lamig ng tingin ng mga tao. Nandoon ang mga tiyahin kong mahilig manghusga, ang mga ninang ni Mama sa prayer group, at ilang kakilala ng pamilya na nakangiting pilit. Sa harap, may tarp na i-happy 70th birthday, Rogelio. Sa gilid, may projector at sound system para sa slideshow ng mga lumang larawan. Lumapit si Mama sa mikropono bago pa ako makaupo. Nakaputi siya, may kwintas na krus, at mukha siyang santong handang manumpa ng kasinungalingan. Bago tayo kumain, sabi niya, gusto ko lang ipagdasal ang mga anak na naliligaw kapag inuuna ang yaman kaysa pamilya. May mga tumango. May umiling. May nagkunwaring walang narinig. Tumayo ako. Pwede rin po bang marinig ng lahat ang buong kwento? Napatigil ang hall. Hindi sumagot si Mama. Sa halip, umiti siya ng mapait. Ano pa bang kulang, Lara? Pinahiya mo na kami. Lumakad ako papunta sa laptop ng organizer. Mabuti na lang at kilala ako ng isang kabarkada ni Pinsan na nakaduty sa projector. Pahiram sandali, sabi ko. Ikinabit ko ang EFS ko at binuksan ang unang file. Sa malaking puting screen, lumitaw ang sala ko. Pumasok si Jomar sa frame. Sumunod si Papa na may toolbox. Sunod si Mama, hawak ang brown envelope ko. Walang nagsalita. Pinatugtog ko ang ikalawang clip. Doon malinaw na nakita kung paanong pinalitan ni Jomar ang lock, itinuro ni Papa ang pinto, at sinukat ni Mama ang master's room habang sinasabing dito na ang mga bata. May huminga ng malakas sa likod. May nagsabi ng, Diyos ko. Inilapag ko ang kopya ng titulo ko sa mesa ng hosts. Ako po ang may-ari ng bahay. Hindi ako nag-donate. Hindi ako pumayag. At, tumawag ako ng pulis dahil may mga taong gustong agawin ang pinaghirapan ko. Noong gabing iyon, unang bumigat ang hiya sa maling mga tao. Pagkatapos ng handaan, mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Kinabukasan, 3 sa mga tiyahin kong pinakamaingay sa Facebook ang nag-unsend ng masasamang mensahe. 2 ang tumawag para mag-sorry, hindi dahil bigla silang naging mabuti, kundi dahil may ebidensya nang hindi nila kayang i-repost laban sa akin. Maging ang pari sa parish, na matagal lang humahanga sa pagtulong ni Mama sa simbahan, ay humiling ng pribadong pag-uusap kina Mama at Papa matapos makarating sa kanya ang nangyari sa birthday. Pero hindi ako nakontento sa social correction. Ang hiya ay hindi hustisya.
Sa tulong ni Atty. Celia, naghain ako ng formal na reklamo. Una, criminal trespass at grave coercion sa piskalya. Ikalawa, civil case para sa injunction at damages sa fee, upang may malinaw na utos na hindi sila maaaring pumasok o makialam sa property ko. Ipinasa rin namin ang screenshots ng inquiries tungkol sa deed of donation at ang statement mula sa notary staff na nagbabala sa akin. Hindi pa man iyon kumpletong falsification, malinaw nang may tangkang gumawa ng papeles gamit ang mga kinuhang dokumento ko. Sa unang hearing sa prosecutor's office, dumating sina mama at papa na nakabihis na parang sila ang biktima. Si mama, nakasalubong ang kilay, may rosary sa kamay. Si papa naman ay nakabarong na kupas at nakayuko, pero hindi dahil nagsisisi. Kilala ko ang ayos niyang iyon. Iyon ang itsura niya kapag gusto niyang kaawaan siya. Si Jomar ang pinakahuli. Hindi siya makatingin sa akin. Tinanong kami ng mediator kung may posibilidad pang magkaareglo. Bago pa ako makapagsalita, si mama na ang sumagot. Ma'am, pamilya lang po ito. Napalaki lang ng sama ng loob ng anak ko. Luminga sa akin ang mediator. Ano pong gusto ninyo? Huminga ako ng malalim. Hindi po ito simpleng tampuhan. Pumasok sila sa bahay ko nang walang pahintulot, kinuha ang papeles ko, at sinubukang ilipat ang kapatid ko roon na parang wala akong karapatan. Gusto ko ng legal na proteksyon at formal na pananagutan. Sa gilid, gumalaw si Jomar na parang may gustong sabihin pero umurong. Ipinresenta namin ang video, ang certified documents, ang barangay blotter, at ang witness statement ni Atty. Celia. Nang makita iyon ng prosecutor, nagbago ang tono ng usapan. Wala nang misunderstanding. Wala nang baka pwedeng pag-usapan sa bahay. Sa wakas, nasa lugar na kami kung saan ang salitang ebidensya ay mas mabigat kaysa salitang nanay. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong may sistema ring kayang kumilala sa anak na sanay kalimutan ng sariling pamilya. Mabagal ang usad ng kaso, pero bawat linggo ay may bagong detalye na mas lalong nagpapakita kung gaano katagal na akong tinitingnan ng pamilya ko bilang reserbang buhay ni Jomar. Habang naghahanda kami para sa susunod na pagdinig, tinulungan ako ni Nico na ayusin ang timeline ng lahat ng pangyayari. Unang pakiusap ni Mama, pagpasok ni Jomar gamit ang ekstrang susi, pagkuha ng documents, pagpapalit ng lock, pagdating ng truck, post sa Facebook, at ang inquiry tungkol sa deed of donation. Inayos naming parang project report, may oras, petsa, at supporting files. Doon ko napansin kahit ang trauma pala, pwedeng maging spreadsheet kung gusto mong mabuhay. Samantala, unti-unting lumalabas ang mga nakatagong kwento. Si Tita Maribel, kapatid ni Papa, ang nagpasimula. Tinawagan niya ako isang gabi at pasimpleng nagsabi, "Anak, hindi lang ikaw ang pinaplano nilang pagkakitaan." Ikinuwento niyang matagal na palang baon sa utang si Jomar dahil sa nabigong buy and sell ng sasakyan. 2 beses na raw siyang siningil ng financing company. May loan pa siya sa cooperative, at may atraso rin kay Papa na ibinayad mula sa retirement benefits nito. Bakit hindi nila sinabi sa akin, tanong ko. Napabuntong hininga siya. Kasi alam nilang kapag narinig mo ang totoong laki ng problema, baka hindi ka pumayag na akuin. Iyon ang nakakatawa. Akala nila mas madaling nakawin ang isang buhay kaysa aminin ang totoo. Sa susunod na hearing, isinama namin ang locksmith na nagpatunay na may attempt na palitan ang lock ko nang hindi ako nag-authorize. May certification din mula sa Homeowners Association na hindi ako humiling ng permanent occupant change. Maging ang courier ng Abenson ay nakapagbigay ng kopya ng delivery slip na nakapangalan kay Jomar pero address ko. Parang isa-isang piraso ng sirang salamin ang bumabalik sa mesa, at kapag pinagsama-sama mo, malinaw ang larawan, hindi ito emergency shelter. Ito ay planned takeover. Sa kabila ng lahat, may mga gabing nababasag pa rin ako. Kapag tahimik na ang bahay at naririnig ko lang ang tunog ng refrigerator sa kusina, naaalala ko ang dating ako na masaya nang tinatawag ni Mama para magdala ng handa tuwing reunion. Naiisip ko kung kailan ako naging tao na kailangang maghanda ng ebidensya laban sa sariling magulang. Pero sa tuwing sisilipin ko ang study ko, ang folder na mailabel na case file, at ang titulo kong nasa plastic sleeve, bumabalik ang isip ko. Hindi ako ang sumira sa pamilya namin. Ako lang ang unang tumangging pabayaan silang sirain ako.
Nang umabot sa formal na pagdinig sa ang civil side ng kaso, saka ko lubos na naunawaan kung gaano kalakas ang katotohanan kapag hindi na ito umiiyak kundi naka-folder na. Mahigpit ang aircon sa courtroom, malamlam ang ilaw, at amoy lumang papel ang buong silid. Nakaupo ako sa isang gilid kasama si Atty. Celia at ang counsel na nirekomenda niya habang nasa kabila sina Mama, Papa at Jomar. Hindi ko sila tinitigan ng matagal. Ayokong ubusin ang lakas ko sa mukha ng mga taong matagal nang nakikinabang sa pag-uurong ko. Unang ipinakita ang property documents. Malinaw ang pangalan ko sa titulo, tax declaration, insurance policy at mortgage records. Walang co-owner. Walang donation. Walang authority letter. Kasunod noon, ipinakita ang video clips. Sa courtroom, mas mabigat pakinggan ang sariling pinto mong pinakikialaman kaysa noong una mo itong napanood mag-isa sa phone. Nang si Jomar ang tumestigo, una siyang nagpanggap na nalito lang siya. Akala ko po kasi pumayag na si ate. Sabi po ni Mama na pag-usapan na raw. May narinig ka bang personal na pagsang-ayon mula sa may-ari? Tanong ng abogado namin. Tahimik. May pinirmahan ba siyang kasunduan? Tahimik ulit. Ano ang dahilan kung bakit pinalitan mo ang lock? Doon siya unang nabasag. Hindi siya umiyak pero bumagsak ang balikat niya. Sabi po nila para hindi na umatras si ate. Parang may kumalabog sa loob ng silid. Maging si Papa ay napatingin sa kanya. Si Mama, nanigas ang mukha na para bang pagtataksil ang pagiging totoo. Sa cross-examination kay Mama, iginiit niyang inaayos lang daw niya ang kinabukasan ng mga apo niya. Ngunit nang ipakita ang screenshot ng inquiry tungkol sa deed of donation at ang testimonya mula sa notary staff, pumalya ang boses niya. Sinabi niyang wala raw siyang balak ilipat ang pagmamay-ari, pero hindi niya maipaliwanag kung bakit hawak niya ang kopya ng titulo ko at bakit siya nagtatanong tungkol sa donation. Si Papa ang pinakatahimik sa lahat. Nang siya ang tinanong kung bakit hindi niya ako kinausap ng direkta bago sila kumilos, mahina niyang sagot, akala ko maintindihan niya. Siya naman ang mas matatag. Doon ako tumingin sa kanya. Ang katatagan ko, sabi ko, hindi malakas pero malinaw, hindi pahintulot para nakawan ako. Sa unang pagkakataon, wala ni isa sa kanila ang sumagot. At sa katahimikang iyon, narinig ko ang bagay na matagal kong ipinagkait sa sarili ko, ang tunog ng hangganang hindi naurong. Matapos ang ikatlong pagdinig, lumabas ang huling sikreto na tuluyang nagbuwag sa moral na pader na pilit itinatayo ng pamilya ko sa komunidad. Si Tita Maribel ulit ang nagbigay ng impormasyon, pero sa pagkakataong ito, may kalakip ng dokumento. Ipinadala niya sa akin ang kopya ng papeles ng lumang bahay ng lolo ko sa Sta. Cruz, Laguna. Iyon ang property na matagal nang sinasabing kinakalaan para sa lahat ng magkakapatid. Akala ko dati wala pang desisyon doon. Hindi pala. Ilang buwan bago nila subukang pasukin ang bahay ko, na isang lana pala iyon para mabayaran ang ilan sa mga utang ni Jomar. Ibig sabihin, naubos na nila ang isang ari-ari ang pwede sanang paghasyan o ibenta ng maayos. At nang maubos iyon, tumingin sila sa susunod na malinis at maayos na titulo, ang sa akin. Nang lumabas ang impormasyong ito sa proseso ng kaso, pati ilang kamag-anak na dating tahimik ay nagsimulang lumayo kina Mama at Papa. Hindi dahil bigla silang naging makatarungan, kundi dahil natakot sila ang susunod na masangkalan. Maging sa simbahan, nabawasan ang paglapit kay Mama. Ang dati niyang grupo sa prayer ministry ay naging formal na lamang. Narinig kong hindi na siya pinagbabasang muli sa misa matapos kumalat ang usap-usapang may kaso siya sa piskalya. Isang gabi, tumawag si Papa. Hindi apology ang tono. Parang pagod lang ang kaluluwa niya. Lara, sabi niya, na desperado lang kami. Akala ko talaga makakaahon si Jomar kung mabibigyan ng maayos na tirahan. Bakit bahay ko ang naisip ninyong solusyon? Tahimik siya ng matagal. Kasi ikaw ang may kaya. Parang may malamig na bakal na dumaan sa dibdib ko. Iyon pala ang buong pilosopiya nila. Hindi kung sino ang tama. Hindi kung sino ang may pag-aari. Kundi kung sino ang pinakakayang mabawasan. Papa, sabi ko, hindi dahilan ang kakayahan ko para kunin ang hindi ko kusang ibinibigay. Hindi siya sumagot. Maya-maya, pinatay niya ang tawag. Makalipas ang ilang araw, nag-message si Jomar. Maikli lang.
Ate, may nahanap akong bedsit sa Mandaluyong. Mali ako. Hindi iyon sapat para burahin ang ginawa niya, pero iyon ang unang pangungusap mula sa kanya na walang himig ng pag-angkin. At doon ko napagtanto na minsan, hindi mo kailangang iligtas ang lahat para matawag na mabuting tao. Minsan, sapat nang ihinto ang sunog bago masunog pati ang bahay mo, pangalan mo, at huling natitirang paggalang mo sa sarili. Lumabas ang desisyon sa civil case makalipas ang ilang buwan. Hindi dramatiko ang eksena, walang sigawan, walang palakpakan, walang violin na tutugtog sa likod. Basang-basang umaga lang sa Pasig, makapal ang traffic, at malamig ang hallway ng korte habang hinihintay naming tawagin ang pangalan ko. Pero nang basahin ang malinaw na utos ng hukom, para akong nakahinga matapos ang mahabang pagsisid sa maruming tubig. Kinilala ng korte na ako ang tanging may-ari ng townhouse at na walang karapatan sina Nelia, Rogelio at Jomar na pumasok, gumamit o maglipat ng anumang gamit sa property nang wala akong pahintulot. Pinagbayad din sila ng damages at attorney's fees dahil sa panghihimasok, emotional distress, at mga gastos ko sa pagpapalit ng lock, security upgrades, at legal filing. Naglabas din ng permanent injunction laban sa kanila, hinggil sa bahay ko, at sa anumang pagtatangkang gumamit ng papeles ko para sa transaksyon. Sa criminal complaint, hindi man agad natapos, malinaw na sa piskalya na may sapat na basihan para isulong ang kaso laban kina Jomar at Mama kaugnay ng trespass at coercive acts. Hindi ko na kailangan ng mas malaking gulo para maramdaman ang hustisya. Sapat na ang public record, ang legal recognition, at ang katotohanang hindi na nila kailanman masasabi sa harap ng iba na misunderstanding lang ang nangyari. Paglabas namin ng gusali, umulan ng malakas. Si Atchery Celia, payong sa isang kamay, ngumiti sa akin na parang alam niyang may isang bahagi ng buhay ko ang ngayon palang tunay na nagsisimula. Tapos na ang pinakamahirap, sabi niya. Hindi pa rin masaya, sagot ko. Hindi naman laging masaya ang hustisya, sabi niya. Minsan tahimik lang. Pero totoo. Pag-uwi ko, binuksan ko ang gate ng bahay ko na parang unang beses ko iyong pinasok. Pareho pa rin ang tiles. Pareho pa rin ang halaman sa may pasok. Pareho pa rin ang maliit na lamesa sa sala. Pero iba na ang pakiramdam. Hindi na ito lugar na kailangan kong ipagtanggol bawat oras. Muli na itong naging tahanan. Kinagabihan, nag-email ako sa family group chat. 3 lang ang laman. Una, walang sinuman ang papasok sa bahay ko nang walang malinaw at advance na pahintulot. Ikalawa, hindi na pag-uusapan ang bahay, pera at personal kong desisyon. Ikatlo, kung gusto nilang buuin ang anumang natira sa relasyon namin, aksyon muna bago salita. Pagkatapos kong pindutin ang send, hindi ako nanginig. Hindi ako humingi ng tawad. At sa unang gabi matapos ang lahat, nakatulog ako nang walang rehearsal ng argumento sa isip ko. Hindi instant ang kapayapaan. Wala namang totoong sugat na naghihilom ng isang umaga lang. May mga linggong wala akong naririnig kina mama at papa, tapos biglang may forwarded prayer quote si mama na parang walang nangyari. Si papa naman, minsan nagpapadala ng litrato ng ginagawa niyang kahoy na upuan o maliit na kabinet, walang caption, walang paliwanag. Si Jomar, paminsan-minsan nagme-message tungkol sa mga bata. Mas maayos na raw ang trabaho niya sa isang auto repair shop sa Mandaluyong, at unti-unti na niyang naaayos ang visitation schedule niya sa mga anak. Hindi kami close. Pero hindi na rin siya nang hihingi ng bahay na hindi kanya. Ako naman, dahan-dahang binawi ang espasyo ko. Pinarepaint ko ang guest room at ginawang maliit na home office. Pinalitan ko ang kurtina sa sala, bumili ng bagong bookshelf sa Cubao, at sa wakas, inasikaso ko ang dream ko na magkaroon ng reading nook sa tabi ng bintana. Ang perang dapat pang bakasyon ko noon ay napunta sa abogado at filing fees, pero sa kakaibang paraan, mas mahalaga ang nabili ko, tahimik na bahay, malinaw na hangganan, at mukha sa salamin na hindi na nahihiyang ipagtanggol ang sarili. Minsan, kapag linggo at tahimik ang umaga, nagkakape ako sa mesa para sa 4 pero ako lang ang nakaupo. Dati, nalulungkot ako sa ganitong eksena. Pakiramdam ko kulang ang buhay kapag walang maingay na pamilya sa paligid. Ngayon, naiintindihan ko na ang katahimikan ay hindi kawalan. Minsan, ito ang gantimpala kapag huminto ka ng ialay ang sarili mo sa mga taong sanay ka lang gamitin.
May nagsabi sa akin minsan na dapat daw mas pinili ko pa rin ang pamilya dahil dugo ko sila. Pero natutunan kong hindi lahat ng dugo ay ligtas. At hindi lahat ng pagtalikod ay kasalanan. May mga pagkakataong ang pinakamalinis na anyo ng pagmamahal sa sarili ay ang pagsasara ng pinto sa mga taong paulit-ulit kang itinutulak palabas ng sarili mong buhay. Hindi ako perpekto. Hindi ako santo. At hindi rin ako naging masaya sa pagkakadapa nila. Pero malinaw na sa akin ngayon, ang pagiging malakas ay hindi lisensya ng ibang tao para bawasan ka. Ang pagiging mabait ay hindi kasulatan ng pagmamay-ari. At ang tahanan, gaano man kaliit o kalaki, ay banal kapag pinaghirapan mo. Ako si Lara Villanueva. Anak pa rin nila. Ate pa rin ni Jomar. Pero higit sa lahat, ako ang may-ari ng pangalan ko, ng bahay ko, at ng buhay na hindi na muling ipapamana sa iba nang wala akong pahintulot.